Na-try mo na bang gumawa nitong lasagna? O kaya naman gusto mong gumawa kaya lang wala kang oven? Worry no more dahil gagawa tayo ng lasagna sa kawali. O diba? Kayang-kaya mo tong gawin, napakadali lang at sobrang sarap. Kaya naman let's go! Magpapakulo nga lang ako ng tubig. Gamit ko pala itong aking induction cooker at yung aking pastel pink na casserole by Massflex. Syempre yung link po ay pinopost ko sa description box or sa comment section. Maglalagay lang ako ng madaming tubig, depende sa kung gaano karaming pasta ang lulutuin. As in, para magkalasa na yung ating lasagna sheets. Ito, usually hindi ako naglalagay ng cooking oil sa aking mga nilulutong pasta kasi hindi ko makapit yung mga herbs and spices at yung sauce na nilalagay. Pero para maiwasang magdikit-dikit yung ating lasagna sheets, lalo't medyo malapad-lapad sila at mamaya pa natin gagamitin, kaya maglalagay ako ng cooking oil. Haluin at takpan natin para mabilis kumulo. 500 grams pala yung isang box ng lasagna na nabili ko, kaya nang bahalang pumili kung anong brand na gusto nyo. Make sure na hindi overcrowded yung ating casserole para maluto nating maigi yung ating pasta. Kung gaano katagal lulutuin, check nyo na lang yung packaging. Isang technique na ginagawa ko, inilalagay ko dito sa aking cookie tray yung mga nalutong lasagna kasi kapag tiklop-tiklop yan, mahirap siyang gamitin. Nagkakapunit-punit o kaya naman, hindi na siya flat kapag inassemble mo na siya by layer, di ba? Ayaw natin nun. At kung master mo na ang pagluluto ng pasta, pwede mo nang skip at dito ka na sa ating meat sauce. Siyempre, share ko sa inyo itong aking mga sekretong sangkap para talaga namang napakasarap nitong sauce ng inyong lasagna. Pwede nyong ipanghanda, lalong-lalo na malapit ang okasyon. Pwede din namang ipang merienda, wala lang, trip mo lang, ganun. Ihanda ko lang itong gagamitin ko mga aromatic. Meron akong onion, garlic, and bell pepper. Kinarter cut ko lang yung onion, binalataan pati yung garlic, then tinanggal ko lang yung buto nitong aking bell pepper. Siyempre, para hindi ganong matrabaho, gagamitin ko na lang itong aking food processor. Ipapulse-pulse ko lang kasi ayoko naman masyadong pino, o diba? Saglitan lang na chop-chop na natin sila. Nag-spray lang ako ng konting mantika dito sa aking wok. Nilagay ko na rin at ginisa yung ating shop aromatic. Hayaan lang maluto. Maglalagay lang ako ng beef cubes pero kalahati lang yung ilalagay ko. Next, maglalagay lang ako ng ground meat. Ikaw, kung anong choice mong ilagay mo yan. Ako, paghahaluin ko yung pork at yung ground beef. Lutuin lang natin hanggang sa kumatas at ilabas niya yung sarili niyang mantika. Ayan, nakita niyo naman kumatas na siya kahit di tayo naglagay ng tubig. Maglalagay lang ako ng mga pampalasa, basic, asin at paminta. Fish sauce for extra umami flavor. And ito optional, maglalagay ako ng cumin. Maglalagay din pala ako ng konting flour, makakatulong para mas mag-thicken yung ating meat sauce. Hinalo ko lang at niya ang maluto dahil mamaya kapag natuyo yung parang tubig-tubig niya, magmamantika na yan. Habang iniintay natin to, pag-usapan naman natin yung sauce na gagamitin ko. Meron ako dito mga spaghetti sauce. Usually, pinagko-combine ko yung Italian tsaka yung sweet sauce. Pero ito, tatry ko din itong 3 cheese o diba iba't ibang brand. Maglalagay din ako ng mga 115 grams ng tomato sauce. Ayan, sabi ko sa inyo, magmamantika na yan. Babawasan natin yung mantika para naman hindi unhealthy. Ayan, kita nyo naman maganda ng pagkakaluto ng ating ground meat. Kaya naman ilalagay ko na yung aking mga spaghetti sauce at yung tomato sauce. Del Monte, baka naman. Clara Olay, baka naman. Dami tinawag. So, kayong bahala kung anong paborito nyong brand and kung saan kayo nasasarapan. Siyempre, pasimutin natin yung bawat pack sa bawat pakete. Lalagyan natin ng tubig yung mga pakete na yan para naman talagang simot na simot. Favorite ko rin maglagay nitong favorite kong dalawang herbs. Puro favorite, diba? Yung oregano at yung basil leaves. Pero again, optional. Kung wala kayo niyan, pwede nyo naman. Sinashare ko lang yung aking mga ginagamit para mas masarap. Kung meron kayong oregano dyan sa bahay, yung fresh, dikdikin nyo lang tapos maglagay kayo ng katas. Masarap din yan, guys. Tinikman ko nga, medyo naasiman ako dahil syempre yung Italian more on sour side siya. Kaya magdadagdag ako ng asukal. Syempre, i-adjust nyo according to your preference. Ayan na nga, pinakulo ko lang, hinayaan pang mas maluto. And then, ready na tayo para sa ating white sauce. Yes, I'm so excited. Meron ako ditong maliit na kaserola. Dito natin lulutuin yung white sauce. Diba ang cute? Siyempre, by Massflex din. Simple lang itong ating white sauce at napakadaling gawin. Unang ingredient, ito gagamit ako ng margarine. Pero kung social kayo, meron kayong butter ang gamitin nyo. Ayan, diba sinukat-sukat ko pa. 16 tablespoon kasi yung isang ganyang block. And kailangan ko lang ng mga 1 to 2 tablespoon. Siyempre, yung ating flour, 2 to 3 tablespoon. Hayaan lang nating maluto. Pagkatapos, magbukas ka na ng isang lata ng evaporated milk. Isang malaking lata yung ginamit ko. Kung kinapos ka, pwede ka maglagay ng konting tubig. Unti-unti ko lang nilagay para mas madali kong ma-blend yung flour sa milk. Next, para mas creamy at mas masarap, maglalagay ako ng all-purpose cream. Pero kung mas tagtipid at budgeted lang, pwedeng evaporated milk na lang, wag na kayo maglagay ng all-purpose cream. Pagkatapos, meron ako ditong cheddar cheese. Maglalagay ako ng kalahati lang. Ginadgad ko lang para mas madali siyang matunaw mamaya. Basically, paghahalu-haluin lang natin yan hanggang sa maging well-blended yung ating mga ingredients at maglalagay din tayo ng pampalasa, asin at paminta. Pakuluin at maya-maya makikita nyo ng mag-thickened at mare-reduce yung ating sauce.
And ayan, ready na yung ating red sauce, yung ating white sauce pagkatapos mag-a-assemble na tayo. Pero bago yon, syempre masarap yung merong tunaw na cheese sa ibabaw. Kaya magagadgad na tayo ng ating cheese. Gagamitin ko combination ng mozzarella at ng quick melt cheese. Pwede din naman yung cheddar cheese. Kung wala kayong mozzarella at medyo mahal, pwede din naman yung quick melt na lang. Syempre pagadgadin natin yan ng mas maliliit para mas madali siyang matunaw mamaya. Ito na nga, ready na tayo mag-assemble. Kumuha lang ako nitong aking kawali, yung hindi naman wok kasi masyadong malalim kapag kawok. First layer, naglagay na ako nitong ating meat sauce. O diba, kahit may putol-putol yung ating lasagna sheets, magagamit natin yan. Hindi na tayo magpuputol-putol. Ang goal lang naman, matakpan natin siya ng lasagna. Huwag na tayo mag-inarte kung hindi siya perfect. Kasi mamaya hindi mo na yan makikita kapag ka natakpan na, ang may isip mo lang, napakasarap naman talaga. Then, red sauce ulit. Then, white sauce. Hindi na po ako maglalagay ng cheese kasi maaksayado naman. Mamaya na lang sa ibabaw. Abay, kung marami kayong budget at marami kayong nabiling cheese, go. Pero ako sa ibabaw na lang. Promise, masarap din naman ang kalalabasan. So, ulit-ulit lang, maglalagay lang ulit ako ng lasagna. Again, our goal is to cover the layer with lasagna sheets. Okay lang yan kahit patong-patong kasi mas masarap ngayon may nakakain kang pasta. Lalo na't layer-layer yan, marami din siyang sauce. Again, just repeat the process hanggang sa mapuno natin yung ating pan. At para sa ating top layer, eto na, maglalagay na ako ng cheese. Again, I have used a combination of mozzarella and quick melt cheese. Spread lang tayong maigi para walang tampuhan. Pagkatapos luto na lahat yan, diba? Ang kailangan na lang natin ay matunaw yung cheese. Gagamitin lang natin yung ating kalan. Mahinang apoy lang guys, yung pinakamahinang init lang para hindi masunog yung ilalim. Ayan, kung mapapansin nyo, tinakpan ko yung butas ng kitchen towel, kitchen tissue para hindi makascape yung init at mas makatulong para matunaw yung ating cheese. Ayan, nakita nyo naman, natunaw na sila. Actually, mas maganda pa yung pagkakatunaw ko dito sa kawali kaysa kapag ino-oven ko. Ewan ko, hindi ko pa siguro kabisado yung oven ko. Itsura pa lang, diba? Katakam-takam na. Ginamit ko lang itong pansandok ng kanin para hindi magasgas yung aking kawali. Dapat yung mga ganito yung ginagamit natin, lalo na kapag non-stick, mga silicone, na mga sandok para hindi nagagasgas. Sayang ang pagbili natin. Naku, tignan nyo naman, nag-uumapaw sa sauce at sa cheese. Gumawa pala ako ng isa pang version nito, roll-ups naman. Kung gusto niyo ng idea sa panghanda, kawali lang din ang ginamit ko. Check niyo yung vlog na yan, guys. Para sa complete list of ingredients, pinupost ko siya sa description box or sa comment section. I-check niyo na lang, guys. Kaya naman, ano pang iniintay mo? I-try mo na rin to and comment down below kumusta ang ating lasagna sa kawali. Ako nga pala ang inyong kusinarang ininyera, Jenny Cusin Silvestre. See you in my next vlog.